Okay, live tayo ngayon, ano? Alas 10, no? Ayan, ulitin ko, no? Okay, live tayo ngayon, alas 10:59 ng gabi, oras po sa Pilipinas. Teka lang Abril 29, no? Taong 2021. Ah, kung mapapanood mo ito, sa ngayon kasi tatlo pa lang yung viewer. No, so kung mapapanood mo ito at naputol, ibig sabihin po niya na tapos na yung live, no? I-upload ko na sa YouTube, no? Yung link nasa description section, yung kabuuan ng live na to. Pero kung nanonood ka ngayon, alas 10:59 ng gabi, oras sa Pilipinas, ay live ngayon to. So, pag naputol, ibig sabihin po niyan ay yung link, i-click mo na sa description section, ano? So, ito lang yung mensahe ko, no, kay uh, dun sa nag-message sa akin. Hindi ko na babanggitin yung pangalan, ano, kasi sabi sa akin sa message, mga kababayan, mga kamab, sabi sa akin, bakit ka ba galit na galit kay Duterte, no? Marami siyang sinabi actually. Yung karamihan dun pambabalahura, no? Kasi alam mo naman, pag Duterte supporters, nagiging bastos ka rin, eh. So ito yung sagot ko doon, no? Kasi alam niyo kung bakit hindi ako galit personally, no, kay Duterte na bilang tao, kasi una, hindi ko man niya kilala na personal, hindi ko man yan kapitbahay, no? Maraming salamat pala dun sa mga nag-share, sa paki-share nyo to dun sa mga DDS groups, no? At sa iba nating mga kababayan diyan. Again, hindi ko kilala para magkimkim ako ng galit, no, na personal sa mga kahit kanino actually tao. Wala akong Ngayon lang ako nagkaganito sa social media ever since of the history ng social media. Wala man akong kinamunghian na ganito na parang mag-rant ka o kanino mang artista. Hindi po talaga ako nagba-vlog ng ganito dahil una, hindi man po ako vlogger, hindi nga ako marunong mag-vlog na yan, eh. Nakita ko na lang yan na yan, tawag na pala dyan. Kapag nagmura-mura ka sa social media, nagiging vlogger ka na. So, panahong 2016, si Mukauson, yan, sisimula na sila, yung mga Drew Olivar na mga aso ni Mukauson, yan na yung mga nagsisimula na, yung mga kabastusan nila, ano, mga Topak Pinoy, di ba? Yan, sila, nagsisimula na sila diyan. So, basically po, hindi ako personally na may dahilan para sabihin nyo pinipersonal ko si Digong or kahit na sino sa kanila, no. Hindi ko kilala yung mga yan. Wala akong personal na galit dyan. It's just na nangyari, naging presidente siya ng Pilipinas at natapakan niya yung, nagkaroon ako ng, siguro masabi natin culture shock, no? Other people na kasama natin dito sa mga hinaing natin, siguro nagkaroon tayo ng tinatawag na culture shock. Di ba? Kasi una, nabaliktad po yung katotohanan, eh. Pagkasanay ka na ang katotohanan ay katotohanan, tapos naririnig mo ng paulit-ulit na lahat ng katotohanan ay nagiging kasinungalingan para sa ilan, meron na pong tayong parang triggered na po yan, no? Parang yun na yung trigger moment natin na, teka muna, mali tayo na. Kasi, alam mo yun, kung meron kang kung meron kang pamantayan, no? Tapos binago mo 'yun bigla. Ito yung katotohanan, tapos sasabihin ng ibang tao bigla-bigla dito sa social media na yun pala ay kasinungalingan, ay teka muna po, hindi ito tama, di ba? So doon po nag-i-start lagi yung ating no, ang ating hinaing or ika nga ay pagrarant. Doon nag-i-start 'yon. Wala akong pakialam una, kahit naman i-search nyo ever since, ano, hindi po ako naging part ng campaign ng Dilawan ni Pinoy, never po yan, ano. Hindi ako makapolitika-politika. Ito lang sa nangyari sa ating bansa na patunayan natin, mga kababayan, na ang trolls ay totoo, pinopondohan, binabudgetan. Totoo po ang trolls, no? Nababalita yan 2016, after 2016 binalita na po yan
no, GMA7, no? GMA7 may articles niyan na totoo po na may binabayarang trolls at may balita pa nga po na itong si Duterte mismo ay nasangkot po, no, diyan po sa yung kanyang propagandista. I think ano, nagamit yata, no, something like yung title, si Mark Zuckerberg ay tawag nito na ano, no, na ano siya, parang teka lang, meron lang akong malikot kasi, no, nababasa ko yung bablock na kita muna kasi malikot tong troll na to, no, so binlock ko muna siya. Okay, so meron ka mababasa na si Mark Zuckerberg ay binatikos, no, dahil po diyan sa paggamit, no, pagpayag na gamitin siya ng trolls, no, or ng Duterte propagandist, no. So yun po yung article na yon. So hanapin nyo na lang po yan anyway. Doon po nagsimula yon, tapos lalo na nung nakikita na natin isang matinong account, matinong babae, no, may edad na siya, no. Meron siyang social media account. Nakita natin na binabastos na siya ng mga trolls. Nauso po yung ma-rape ka sana, no. So actually ilang beses ko na sinasabi to sa vlog ko, sa live. Ilang beses ko na sinasabi to. So ang ginawa natin mga kababayan ay nag-voice out tayo na meron pong mali, no? Meron pong mali dito po sa ating lipunan. So yun po yung dahilan kung bakit tayo nagsasalita. Kasi hindi po tama. And kung ililista po natin lahat, sasabihin ko lahat nung kung bakit ako rant against Duterte, naku, hindi po matatapos yung isang buong araw, no. Simulan ko na lang doon sa mga Katoliko na nagagalit sa akin kasi bakit nga ganun, no? Si Duterte, idol nila, di ba? Una, binastos, no? Kampanya pa lang, minura na yung Santo Papa nyo ng mga Katoliko, di ba? Katoliko din ako, baka naman ma-misinterpret nyo. So, isang point na yon na dapat hindi binoto ng mga Katoliko si Duterte, no? Nandun yung madre na sinabihan na sana mayor ang mauna doon sa sa rape joke, no? So isa na 'yon. Yung pangalawa 'yon, no? At yung nagiging normal na po ang pagmumura, no? Nawalan po ng saysay, meron po tayong pinapasahod sa MTRCB, mga kababayan. Tapos nagre-regulate po ang MTRCB, maging ang Netflix gustong i-regulate sana, no, pati doon sa kanilang mga profanity acts or mga bad words. Pero yung presidente mismo ng Pilipinas puro mura po, no, puro mura, panlalait, pandudusta, no, ang pinapakawalan sa mga Pilipino. So masakit po yun para sa pagiging Pilipino natin na kilala po tayo na meron po tayong di ba? Ang Pilipino mas kilala bilang masayahin. Meron po tayong alam mo yun, diwa ng ika nga yung Filipino values, di ba? Yung values natin nandoon, magalang, lahat ng magandang kalidad nandoon sa atin. So, parang bakit ganoon? Bakit ito ba yung pagbabago, di ba? Parang ang pangit naman, parang iniisip mo pangit yung magalang ang mga Pilipino, yung presidente na magalang, di ba? Excuse me, no? Parang sinasabi nila ang pangit ni Pinoy kasi si Pinoy ganito, walang pagbabago, 'di ba? Pare-parehas pa rin. Si Aquino, masamang tao 'yan, 'di ba? Kahit na hindi naman nagpapapatay, si Aquino nagse-set as a good example. Being a leader, 'di ba? Gusto mo pagka halimbawa yung anak mo nasa school, gusto mong sabihin sa anak mo na huwag kang boboto ng mga barumbado, ng mga bully. Yun ang gusto mong sabihin sa anak mo, right? Pagdating ni Duterte, wala nabago lahat yun. So, may mga nakita ko dito, yung iba, mga Facebook friends na na-unfriend ko na, magagalang, no? Makita mo yung mga anak, pinag-aaral po sa private school. 'Di ba makita mo yon, ginagastusan nila yung pagpapaaral sa mga anak nila. Yung karamihan, mga private school, mga Dominican school, mga Catholic school, mga Christian school. Ganun po mga kababayan. And yet, makita mo ang post. Si Duterte nagmumura. Di ba? So, share nyo to doon para malaman ng iba yung dahilan.
Kasi alam po ninyo, nadadrive po itong social media na akala nila galit lang tayo kay Duterte dahil galit lang tayo personal kay Duterte. Hindi po. May dahilan. 'Di ba? Wag po tayong magpakahipokrito. Paki-share po ito doon sa mga tao, no, na mga professionals nagtatrabaho sa Ortigas, sa Makati. Look what you did. 'Di ba? Paki-share po ito doon sa mga opisyal ng barangay na gino-glorify po si Duterte. May kakilala ka na mga ganong tao na gino-glorify po si Duterte? Paki-share nyo po ito doon. 'Di ba? You are leading to set an example. Imagine mo, may kapitan ka makakausap and yet ang sasabihin ng kapitan sa'yo, sasabihin niya, hindi, pag ako, papakain ko yun. Nakita ko, may nagtapo ng sigarilyo, ipapakain ko yun. Ginagaya po si Duterte. 'Di ba? And yet, pagka dinaan mo sa pagsusumbong, sasabihin sa'yo, hindi, may proseso ang batas Gaganunin ka ng isang opisyal ng barangay. Pero yung tema ng, 'di ba, sa social media meron din ganun gumagawa, minumura, 'di ba? Bilang ikaw isang pinuno ng barangay, 'di ba? Kailangan mong umaksyon bilang isang pinuno, hindi bilang isang maton o siga. Kasi nga ang siga o ang kriminal, ang way niyan ay pagiging kriminal, kung gagamitan mo sila ng way nila, matatalo ka. 'Di ba, mga kababayan? Tingnan mo akala ng iba dito, nakakalamang na tayo kasi may ganyan tayong pamamaraan ng pagsugpo ng mga masasamang tao. Hindi po natin alam na yung masasamang tao gustong-gusto yan. Now therefore, nababaliktad. May mga politicians po, nakikita nyo po siguro yan, kagawad pinatay, no? Kagawad, mayor pinatay. 'Di ba? Now, ang isip na ngayon ng tao, ano yun? Masamang tao yung mayor na yon, masamang tao yung vice mayor na yon, masamang tao yung councilor na yon. Hindi nila alam na probably yung siguro merong kilala yun na kriminal na nasaktan o natapakan, gumante o tinira sila. 'Di ba? O ngayon, napagbintangan ngayon yung tokang sumakay. 'Di ba? At yung karamihan doon talaga, biktima naman talaga ng tokhang. Kasi po wala tayong mali. Gobyerno po yan Yung pinapatakbo po ninyo, gobyerno. Hindi naman po yan, hindi naman po yung sindikato na patatakbuhin nyo ng pagganyang sistema. Sasabihin nyo, galit kami na kay Duterte o sinisiraan. Wala po kung ipaninira kay Duterte na hindi niya ginawa. Lahat po ng sinasabi ko dito, binabase ko lang po dun sa mga kinikilos niya, sa ina-action, kinikilos ng gobyerno niya, sa sinasabi niya. 'Di ba? Ngayon, galit kayo kasi natapakan yung Tatay Digong, yung idolo nyo. Kung ikaw katoliko ka, 'di ba? Ilang beses ka nang pinahiya ni Duterte. 2016, ano sabi? Ang ganda ng kampanya nila ni Alan Cayetano, 'di ba? 6 na buwan, wala nang krimen, droga, korupsyon. Hindi nyo na ngayon, di ba? Nakalimutan nyo na yon, hindi nyo sinisingil. Nakalimutan nyo na, hindi nyo sinisingil. Okay, nakalimutan nyo na. Ang dami kapalpakan ngayon, bilyon ang utang ng trilyon, ilang trilyon? Higit 10 trilyon ang utang ng Pilipinas, I guess. Kung hindi nagkakamali yung huling pagkaka-check ko. Babayaran po ng mga anak at apo natin yun. Hindi naman mga Duterte magbabayad nun Tapos yung mga lihim niyang kontrata sa China, hindi natin alam kung ano yun. Diba? Yung kinita sa Pogo, yung mga pasugalan ng China na pinapasok dito sa bansa, napakarami pong dahilan. Sobrang dami. Ngayon sasabihin nyo, hindi, babato nyo, Yolanda, nasagot na yon. Sa 44, nasagot na yon. Lahat ng mga binabato nyo sa Aquino, may sagot. Ayaw nyo lang harapin, ayaw nyo paniwalaan, ayaw nyo tuklasin sa sarili nyo at alamin sa sarili nyo kung ano ang katotohanan. Kasi ang gusto nyo, ipagtanggulan si Duterte. Kababayan, hypocrisy yan. Naghahangad ka ng kabutihan ng bansa tapos, diba? Mas maigi pa mga kababayan, Kasi gaya nga nasabi ko, yung feeling na may presidente ka, na parang daig pa yung babaeng nireregla. I'm sorry for the word. I'm sorry to, di ba?
Parang alam mo yun, may presidente ka tapos nire-regla yung presidente mo. Di ba? Mabuti pa, mag-hire na lang tayo ng tunay na nire-regla na, di ba, kung hindi kung ano pa man, di ba, yung ma-experience sa pagre-regla, yun na lang ang hire po natin. Kasi yun, hindi ano alam mo yun, kaya pang mag-ano ng temper. Yung isip, di ba? Huwag na po tayo, alam nyo mga kababayan, huwag kayong mag-ano sa akin. I'm not discriminating anyone, anybody, no? Pero tingnan nyo you're after Sara Duterte. Yung mismong pinsan niya si Noelle Duterte, telling Filipinos, telling us, do not vote for another Duterte. Do not vote for another Duterte. Sinabi na yan, pinsan mismo, pamangkin mismo ni Duterte, ni Digong. Huwag kayong bumoto ng kahit na sino pa ulit na Duterte. Napahiya kasi yung pangalan ng lolo niya Masisisi mo yon? Masisisi mo? 'Di ba? Kung ganun kadakila ang mga Duterte, bakit mismong pinsan, 'di ba? Mismong pinsan, mismong pamangkin, ayaw sa'yo. Galit sa'yo. Why? At wala silang time, 'di ba? Ayaw nilang sagutin yung pinsan nila o yung pamangkin. 'Di ba? Huwag tayong ipokrito mga kababayan So sasabihin nyo sa akin ikaw wala kang ginawa, ganito ganyan. Lahat na po ng klase ng paninira at ng pagmura sa pagyurak sa pagkatao ko dito na mula sa mga taong hindi ko man lang kilala yung mga yan, naranasan ko na. So kayo, magmumura kayo sa akin, immune na ako dyan. No? Kung meron kayo mga Sinovac, may tigbak siya na ako, no? May tigbak siya. 'Di ba? Sinagot din natin yung issue ng dingbak siya. Maging si Duterte, nagwheeling yan Naggamitin ulit ang dingbak siya nung lumala ang dengue sa Cebu. May interview siya niyan. Ngayon sasabihin nyo, nako, ganito ganyan, naninira ka lang kasi bayaran ka ng dilawan. How I wish na totoo yan. Yung po yun, huwag kayong maniwala doon sa sinasabi na, maganda ang buhay ngayon. Dapat alam mo sa sarili mo. 'Di ba? Alam mo, ramdam mo dapat sa sarili mo kung maganda ba ang buhay ngayon. 'Di ba? Alam mo, sinasabi nila, tingnan mo yung ride-on nila. Noto Aquino, Noto Dilawan. Mga kababayan, wala na nga po yatang may ganang tumakbo sa mga Aquino at sa Dilawan Wala na, napapansin nyo ba? Dinadrive na lang nila tayo para meron po silang matapakan para sila pong umangat. Imaginein mo si Pinoy, napakatahimik na. Na-prove niya na-justify niya na yung sarili niya ni Aquino, ni Pinoy. Kung tutusin, may legacy siyang maiiwan. Pagdating sa dulo ng lahat ng to, pag yung anak-anak natin nag-usap-usap, malalaman nila ang history, ang katotohanan. Kahit na itago ng fake news yan, ng kasinungalingan yan, at the end of the day, it will come out. Malalaman ng tao. Alam mo, yung evolution ng tao, di ba? Mula dun sa unggoy, sa kuweba, ganito yung takbo lang ng liit lang ng utak mo, hanggang sa naging, di ba, tumaas yung teknolohiya, nakaimbento na ng mga ganito kabibilis na mga sasakyan, natutuklasan na yung katotohanan, natutuklasan yung kung ano luna sa cancer o sa AIDS, so di ba? Matutuklasan nila yon. Wag po kayong kasi itong history na to, i-judge tayo ng sarili nating mga kalahi. Yung anak katapo mo, i-judge ka niyan. Oh my God, naging boplax pala yung lolo ko. Oh my God, naging boplax pala si Papa kasi makikita niya yung Facebook mo Oh my God, nag-post ka pala na solid Duterte ka, naka-fist bump ka pa. Di ba? Ma-judge ka And yet, hindi mo binago, hindi mo kinorek. So, maswerte yung mga nagising, di ba? Maswerte yung mga nagising na nagsabi na nagsisisi kami, no, na binoto namin si Duterte kasi it will record in a history na binoto mo once. Lalo na yung mga artista, si Robin, 'di ba? Sila na hindi talaga nag-concede na nagkamali kami. We are suffering. Mga kababayan, tanggapin mo sa sarili mo na wala kang ayuda, 'di ba? Kasi alam nyo, we need the support from the government.
tingnan mo, yung economy natin, pabagsak ng pabagsak. Why? Yung pera hindi iikot. Bakit kanyo? Ilan na naman ang may perang tunay na merong imbak ng pera sa Pilipinas? Sino lang ba? Kung hindi politiko ang pamilya mo at hindi dikit kay Duterte, ay hindi ka mayaman. 'Di ba? Look at that. Noong tumatakbo si Duterte noong 2016, mga kababayan, they're telling the world, they're all telling us na mahirap lang si tatay, 'di ba? Yung swelas natatanggal, kumakain sa karinderya, and yet nanalo na. 'Di ba? Pinagmalaki sa atin na meron pala siyang alalay na bilyonaryo. Can you just imagine that? Oh. Kung may alalay kang bilyonaryo, gaano ka kayaman? Isipin mo 'yon. Imagine mo, kung sakali lang bilyonaryo yan, kalibel yan nila Manny Pangilinan, di ba? Nila Andrew Tan, gaano kalaki ang sweldo ni Bongo? Isipin mo, naging senador pa. Senador, tapos bilyonaryo, tapos alalay lang ng presidente. Imaginein mo yan. Yun yung mga common questions na dapat tinatanggap natin sa sarili natin. Sabi nila, bakit ang tapang mo kung walang ganito, ganyan? Hindi po pagiging matapang yon. Pagiging makatotohanan po tawag doon. We're living in a world of fantasy right now. Nabubuhay kayo sa pantasya. 'Di ba? Ganun po yun. Nabubuhay po kayo sa mundo ng pantasya. Sabi ni Renzi de la Rosa Nimrod, nabibigyan ka din ng posisyon pag nanalo ang Alam nyo mga kababayan, I'm telling you right now with period. Sinasabi ko na sa inyo ng tapos. You have to save this video. I'm telling you that I'm not interested. If Leni Robredo would win, I'm not really sure kung kukunin niya pa nga ako. We're not so sure about it Pero no. I said no. I said no. I'm not interested. Even if tagapulot lang ng basura sa Malacanang, tagawalis doon sa loob ng Malacanang, tagahugas ng plato sa Malacanang, napasasahurin ako ng gobyerno under Leni Robredo, I'm not interested. Even if driver ng truck ng basura under the government of Leni Robredo, I'm not interested in any position. I'm not interested. You really think na ginagawa ko to para, Leni Robredo, pag nanalo ka, bigyan mo naman ako ng ganito, ng ganon, ng posisyon dyan na, di ba, kung may kikita ako, malaking wala akong interes sa ganyan. Hindi ako interesado. Interesado lang ako doon sa makuha lang natin ulit yung normal nating pagiging Pilipino. Hindi naman tayo mga salbahing mga tao. Hindi naman tayo, 'di ba? Kahit naman tayo mga sisiga-siga yung iba sa atin diyan sa squatter. Hindi naman ganyan kasalbahe. Imagine mo 'yon, guys. Naniniwala ka ba na salbahe yung natin? Salbahe ba talaga tayo? Ganun ba tayong nagmumura, na naging okay yung pagmumurahan, yung pagbabastusan, yung pangwawalang hiya sa kapwa, 'di ba? Yung paninira, okay ba 'yun sa'yo? Hindi okay 'yun. Sino ba nagpauso nun? Pagpasok lang talaga ni Duterte, 'yun ang pinakamatindi. 'Di ba? Pinangakuan kayo ng 3 to 6 months, walang nangyari. Pinangakuan po kayo ng West Philippine Sea, wala rin naman palang kwenta. Imagine mo yun, makikita mo noong 2016, style ni Digong yan, he knows it very well, di ba? He's a prosecutor, he's been a mayor, is lahat ng posisyon sa gobyerno, executive, lahat, di ba? Legislative, napuntahan na ni Digong, naging congressman na wala namang ipinasang batas, naging abogado, prosecutor, walang naipanalong kaso. Imagine mo yan, mga kababayan ko. Then naniniwala kayo na may sweldo ako dito. Oh my golly, how I really wish. No? I wish it could come true. Ako ang taong hindi hipokrito, guys. Ako nagsasabi ako dito ever since.
You want to support this vlog? You need to support me. Not only morally, but financially. Mabigat ang laban. Pero sino ba nagbibigay? 'Di ba? Sabi dun sa comment, magbibigay kami. Magpapadala ako. Right after that, wala namang nangyari, guys. You have to understand the feeling, no? Salamat dun sa mga tunay na sumuporta anyways, ano? Whether maliit or malaki. But right now, naku, you can just count yung daliri ko sa kamay, hindi mo mauubos, hindi mo kayang mapabilang ng ano. Wala yung sinasabi niyo sahod. Kung pwede lang sana totohanin na. Dahil hindi ako hipokrito eh. Hindi ako hipokritong tao. Pero wala. Now, marami talagang nakikita ko na I hate this, no? Comment section, umuusok sa galit yung mga Duterte. Sobrang galit na galit ang mga Duterte, no? Yung ibang mga Pilipino. No? Alam ko naman 99% doon trolls eh. So yung 1% doon na 'di ba? Na nagalit na tunay na Pilipino, imagine niyo sana yung aking sinasabi sa inyo or i-realize niyo yung sinasabi ko sa inyo. Yun lang yung gusto kong malaman niyo, no? Na wala akong no nonsense, walang personalan. Ito magpakatotoo lang tayo, no? Magpakatotoo lang tayo. Kung hindi kayo magsasalita, magpapakapipi kayo habang buhay? Guys, daang milyon tayo dito. Do you really believe na sige, may papatay sa akin? Kasi binagbabantaan po ako dito, yung buhay ko pinagbabantaan, no? Pag napatay nila ako, daang milyon naman tayo eh. I'm pretty sure na hindi mo antayin na mamatay kang pipi. 'Di ba? Yun eh. Isipin mo muna sa sarili mo, yun ngang mga mayor na hindi nagsasalita, yung mga vice mayor na hindi kumikibo, yung mga councilor o mga kagawad, wala man silang sinasabi pero patay. 'Di ba? Baka mamaya bukas makalawa pag ikaw na natigok, yung tatay mo na napatay o kapamilya mo na yung napatay, doon ka palang magsasalita. Diba? Kung ikaw matigok kinabukasan, may COVID ka pala, di sana pinakinabangan mo na yung buhay mo. Ginamit mo na for a purpose. Why we are doing this? Para sirain ang gobyerno natin? No. Ang gusto po natin dito, yung gobyerno natin, mamulat tayo na yung mga pinuno natin, alam ng mga Pilipino kung anong ginagawa nila. Hinahanap natin yung pera yung niloan ni Duterte na sana. Mga hinahanap natin yun. We cannot feel it. 'Di ba? Isipin mo, mamimigay ng ayuda daw 4,000 one time. Isipin mo paano yung mabubuhay pagdating dun sa mga napapalabas naman sa TV. 'Di ba? Pagdating sa barangay, 1,000 lang pala makakarating sa'yo for how many months na nagla-lockdown tayo. Wala tayong trabaho. 'Di ba? Paano magkakasya sa pamilya mo yun? 'Di ba? Ngayon magsasabi ang DBM o yung ADB ba yon? Sabi pabagsak ang ekonomiya. Why? Wala nang puhunan ng mga tao eh. Wala namang clear na programa ang gobyerno for us. Maswerte yung mga meron ng naipon bago magkaroon ng pandemya. May pansimula sila sa work at home. 'Di ba? Paano yung mga wala? Gaya ng mga yung mga karpentero, patay, yung mga masahista. 'Di ba? Umiiyak nga kanina binalita. Masahista pipila lang sa community pantry. Tapos tinikitan pa sila kasi daw curfew. Imagine mo yun, nagsisikap ng maaga makapila yung tao para lang makahingi ng pagkain. Tapos tinikitan pa. Ano sabi ng masahista? Wala naman po kaming dito, hindi namin ginugustong maging mahirap kami. 'Di ba? Kung yung gobyerno sana lumalapit sa amin at sinusuportahan naman yung aming pamilya, hindi kami magkakaganito, hindi kami magpipila dito para i-break yung, kumbaga, hindi para lumabag sa curfew wala naman po 'Di ba mga kababayan? Kayong we need to we need to shout it out.
kailangan po nating magtulungan. Ipakita natin sa mga trolls na, hey, hindi nyo kami matitinag. Hindi nyo kami matitinag dito. 'Di ba? Lakasan nyo yung ano nyo, kung yung mga nagsasabi nga ng kasinungalingan at fake news, alam nyo na nagpapakalat sila ng kasinungalingan at fake news, malakas ang loob nila. 'Di ba? Why can't you be? Kapag panig ka sa katotohanan, dapat mas matapang ka. 'Di ba? Kung ikaw ay tao na panig sa katotohanan at alam mo ang katotohanan, mga kababayan, dapat mas matapang ka, dapat mas maigting ang tapang mo. Nagpapatalo ka dun sa mumurahin ka lang? I already told you. Diba? Ang sikreto lang dyan, huwag mong reply. Huwag mo basahin yung comment. Yun lang yun. Kasi troll nga eh. Wala mang alam. Kahit nagugutom yung mga kamag-anak niyan at mga kababaryo at kababayan niyan, wala yung pakialam. Diba? Noong 2016 si Duterte, wala pa, hindi pa tumatakbo presidente yan ha. Yolanda pa lang, dumali. Lumilipad na ng Leyte, dumadalaw sa kung kanino, magpapapicture sa kung kaninong nahihirapan. After nun, wala. Pumutok ang Taal, wala. Nagkaroon ng baha dyan sa Taguig, sa Rizal, sa Isabela. Di ba? Sa parte ng Rizal, sabay-sabay, Isabela, Bicol, asan ang Duterte? Mapapagurin. 'Di ba? Asan ang Duterte nyo? Samantalang handa daw siyang magpakamatay para sa bayan ng mga botante niya. Sabi niya, if the people I serve, 'di ba? We live in paradise. Yung pala literal. Pag binoto mo si Duterte, na naging presidente siya, ipapadala ka na niya. Siyempre, kapag ikaw ba naman biktima ng ng death squad, diretso ka na nga naman ng paradise noon. Sabi niya naman, he will live in hell sinabi niya na yon. He already claims it. He wants to live in hell. At sinabi niya na napapalitan niya sa trono si Satanas. So why are you following that? If you are really a true Christian, a true Catholic, or even a Muslim believes in hell, in Satan and demons. They also believe in that. So bakit, 'di ba? Someone is claiming it. 'Di ba? Galing mismo sa bibig ni Duterte. And yet, ginuglorify niyo 'yon? Why? Anong klaseng reliyon meron tayo? 'Di ba? Anong klaseng reliyon meron tayo? Yan, mga kababayan. So, sana i-share nyo po ito sa lahat ng mga DDS groups, sa mga kakilala nyo, itag nyo, FB friends. Wala kaming personal na gain dito. Wala akong personal na tawag nito interest, no? Mr. Duterte, in fact, kung matatapos talaga yung termino mo na at wala ka nang gagawin pang magic at tuluyan ka nang makakababa sa pwesto, I guess it's up it's time is up na for me na magbati-bati ko sa iyo. Being a Christian papaubaya na kita sa mga marurunong sa batas. Wala po akong yung sa mga pamilya Duterte, kahit paano, Kristiyano pa rin ako. But I do believe na pagbabayaran niya sa tamang batas, no? Yung mga ginawa niya ngayon. Ganun po yan, mga kababayan, Yun yung sinasabi natin. Kaya, sana po, i-share nyo po ito ng i-share sa lahat ng maka-Duterte nyong friends. Ako, I doubt na mababalik pa yung dati ng mga FB friends ko, mga nakilala ko, na mga in-unfriend ko because of Duterte. Mr. Duterte, sinira mo yung yung Pilipino Hinati mo, winasak mo kami. Imbis na pinagkaisa mo ang bayan, hinati mo, sinira mo. 'Di ba? And yet ngayon anong nagigain natin? Sinasabi mo na ang Pilipinas ay may malaking utang na loob, no? Sa China. Imagine that. Kung hindi ba naman traidor yung tatay mo, sabihin mo, paano tayo nagkaroon ng utang na loob? Ano bang natin sa ganon? 'Di ba? Anong mo sa
Utang na loob, ano mapapala mo pag sinabi mo yun sa China? Lalo mong pinapalaki ulo niya. Paano ka nagkaroon ng utang na loob sa China? Kinakamkam nga yung mga isla natin, yung mga mangingisda natin, ayaw nga pa